Kaya nga po itong Malasakit Center, it's a one-stop shop naman po siya. Nasa batas po yan na mas makakatulong po sa ating mga kababayan na hindi na sila kailangan pang pumunta ng regional offices, hindi na sila kailangan pumunta ng provincial offices ng DSWD para humingi ng tulong. Malaking ginhawa po ito sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng tulong na bawas ng PhilHealth, bawas ng DOH at bawas po mula sa AIX. Malaking kaginhawaan po yun na makalabas po yung pasyente na hindi na nila kailangan magmakaawa pa dahil pera naman po ng Pilipino yan. Next to interpolate is Senator Bongo. I move that he be recognized. Senator Bongo is recognized. Thank you, Mr. President, distinguished colleagues, and to the DSWD led by Secretary Rex Gatchalian. Mr. President, sa dalawang budget hearings po ng DSWD, nanawagan po tayo na huwag po pahirapan ng mga mahirap at bilisan po ang paghahatid ng serbisyo sa nangangailangan, especially po itong AIX, no? Assistance in Crisis Situation sa mga nangangailangan talaga. Ang tunay na pagmamalasakit, walang pinipili, walang pinapaboran, at walang halong politika. Do not be selective. At sabi ko nga sa inyo, bawat buhay, kayo na nagsabi, sabi nyo nga, bawat buhay, mahalaga po sa DSWD. At ako naman po ay full support parati sa ating DSWD for the past 8 years, no? At ako po ay patuloy na sumusuporta naman po sa inyong departamento. Basta tulungan nyo lang po yung mga mahirap nating kababayan. Yan lang po ang pakiusap ko. Madam Sponsor, meron na po akong konting question lang no, about the JAW. Ito po yung JAW ng Malasakit Centers. Meron na pong Joint Administrative Order at napirmahan po ito ng DSWD. Maalala ko last year during budget hearing, nag-follow up na po ako nito and umabot na po ng 14 months ay hindi pa po na-implement po ito. Ganito po ang sitwasyon. Pumirma na po ang DOH, pumirma po ang PhilHealth, pumirma po ang DSWD, ang isang opisina, ahensya, ang PCSO, ang hindi pa po pumipirma. Siguro marahil meron talagang ahensya na ayaw tumulong sa mga kababayan nating mahihirap. Ang current JAW po, DSWD is limited to financial assistance, transportation, burial, food. Nung ni-revise po yung JAW, aside from financial assistance, DSWD will be able to provide medical assistance inside Malasakit Centers through guarantee letters. Kaya nga po itong Malasakit Center, it's a one-stop shop naman po siya. Nasa batas po yan na mas makakatulong po sa ating mga kababayan na hindi na sila kailangan pang pumunta ng regional offices, hindi na sila kailangan pumunta ng provincial offices ng DSWD para humingi ng tulong. Malaking ginhawa po ito sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng tulong na huwag na natin silang pahirapan pa. Ang hirap pong magkasakit, wala silang trabaho, wala silang malapitan, andyan na yung center, one-stop shop. May pondo naman po kayo sa AIX. Di ba ang pondo nyo sa AIX, magkano po yun for 2024? 34B. Tumataginting na 34 billion ang AIX, no? Magkano na hong nagamit nyo rito? Ang alam ko, naubos na nga yun, nagpadagdag na sa QRF at kung saan-saan pa eh, dahil sa dami ng kalamidad. Di ba yung AIX na avail naman po ng mga biktima ng kalamidad o yung mga binibigyan po ng ayuda sa kahit saan, sa buong parte ng Pilipinas, including sa mga malls, no? Ang pakiusap ko lang sana sa DSWD, kung pwede nyo naman pong gamitin ito for medical assistance. Malaking tulong po ito. Halimbawa, magbibigay lang po ako ng example, Sec Rex. May billing po ang isang pasyente, 87,000. Alam naman natin ang PhilHealth, ang case rate nila. Minsan, ang binabawas, ayun, merong isang provincial health officer ng Camarines Norte, 4 million yung kanyang billing, ang binawas ng PhilHealth, 27,000. Kaya nakakainis nga itong PhilHealth, habang naghihingalo yung mga pasyente,
Eh sila naman, sobra-sobra yung reserve fund, 500 billion. Kaya hindi natin ito tinitigilan. O balikan ko po yung halimbawa natin, 87,000 ang hospital billing. Binawasan po ng PhilHealth ng 5,000. Meron pa siyang 82,000. Binawasan ng, kung walang PCSO doon sa Malasakit Center, so hindi makakatulong yung PCSO kasi kulang yung personnel nila. Binawasan ng DOH, ng MAIFIP, 20,000. So, meron pa siyang 62,000. Mangungutang pa ito. Isasangla yung karabaw, ibibenta yung refrigerator para makalabas po sa ospital. Eh kung makakatulong naman po ang DSWD through medical assistance ng AIX, malaking ginhawa po yung 62,000. Halimbawa, nagbigay kayo ng 20,000, 42,000 na lang po yung babayaran niya. O kung sinagot nyo, kaya lang problema, bawal sa ngayon, no? Bawal. Ginagawa na nila, sa abot nilang nakakaya, ginagamit na nila yung AIX sa pagtulong. Medical assistance. Maski sa medical, hindi na kasi pag binigay yung 3,000, pwede na doon sa Malasakit Center. pwede naman gamitin. Gagawin na pag nag-umpisa itong JAW. Sa kasamaang palad, Ayun. inaamin at walang magawa ang tatlong grupo, itong DOH, ang DSWD, pati ang PhilHealth, pirmado na sila. Ang problema, yung PCSO, Baka hindi pa naman rin pwede pumipirma. Baka Secretary Rex, pwede nyo pakiusapan. Kasamahan nyo naman yan sa Executive Department. Nabilisan. Sinabi na nga ng ating sponsor na kasamaang palad. Paano na yung mga pasyente? Antayin na natin, ilan na naman ang mamatay, hindi makalabas ng ospital. 14 months na po itong JAW. Hindi pa po lumalabas. Ilang Tama pasyente po na si po ang Senator mamamatay Go. nito. Oo, tama si Senator Go dahil sa ilalim ng ating batas ng malasakit, yung 4 na ahensya ay obligado na pumirma at mag-report pa nga sa atin at sa opisina ng Pangulo. So while may ahensya tayong ayaw tumulong, halimbawa ng PCSO, ayaw nilang tumulong, ayaw nilang pirmahan yung JAW kasi ayaw nilang tumulong. May magagawa ba ang DSWD sa ngayon sa tumulong kayo through your AIX sa medical assistance? Alagay ko, wala naman silang kapangyarihan pilitin ng PCSO. Sa pagkaalam ko, nagbibigay kayo ng tulong ng Pero ang medical ginagawa assistance. na lang nila So pupunta sila sa offices ninyo. Sa opisina So na- mamamasahin na naman sila. Tama. Gastos na naman. Papapuntahin sa DSWD office, Ako, hindi pag malayo- sa malasakit. Kapag malayo yung ospital sa opisina ninyo, panibagong gastos, dagdag na naman. Imbis na natulungan sila, ubos na yung panahon, ubos pa yung pamasahe. Tama po yun. Natsuchubibo na naman yung mga pasyente. Yung iniiwasan ng batas Bakit naman na po sana ganun sa na ilang, meron pa- sa iisang lugar ay hindi natutupad. Meron pang ahensyang ayaw tumulong. Mandato po natin na nasa gobyerno na tumulong sa mga mahirap. Sayang naman po ang inyong AIX na makakatulong sa medical assistance kung hindi po ito may papatupad. Ano po yung panibagong option if ever wala pa yung JAW na napirmahan? Pwede nyo bang through department order na makatulong kayo? Oo. Ang nangyayari ngayon, sa Region 3, may pilot project sila, inuumpisahan, na ini-email ng social worker sa DSWD at kung kumpirma ang nakasulat doon, pinapadalhan na ng guarantee letter. Kasi ilang araw ang papatak na naman yung babayaran niya sa kwarto kung hindi siya makakalabas sa ospital. Pero Kaya yung pilot na yon sa ngayon, same day at wala nang mamamasahe. Pero kailangan pa nilang pumunta sa offices ninyo. Hindi na, kasi ini-email lang ng social welfare. Through from Malasakit Center. So pwede na po. Ini-email na lamang sa DSWD, nag-pilot sa Pampanga, mukha naman matagumpay at mabilis, same day daw. Saan po sa Pampanga, Mr. President? Yes, ito yung pilot project ni Vice Gov Nanay Pineda at lahat ng district hospitals ay covered nitong pilot project. Hindi, ang pinag-usapan po natin dito, nasa batas naman po na
mandato ng 4 na ahensya ng gobyerno, no? PCSO, PhilHealth, DOH at DSWD, kasama po kayo dyan. Even without a JAW, can DSWD just revise the AIX guidelines so they can provide medical aid in malasakit centers through department order? Sa ngayon, for the meantime, while waiting for the approval. Kaya of the- nga nag-pilot kasi sinusubukan nila kung maaari naman mag-email yung social welfare officer mula sa Malasakit Center, wala nang pupunta sa kung saan-saan pa, hindi na chinuchubibo yung pasyente na pupunta pa kung saan-saang opisina. Eto nga, pilot, kung tuloy-tuloy na maganda ang takbo, ito na ang alternatibo dun sa JAW na hindi mabuo. Kasi sa ngayon, Mr. President, ang tulong mula sa AIX is through transportation. Am I correct? No? Financial assistance. Alam mo, kayo po ba'y naniniwala na malaking kaginhawaan po ito sa kanila na pumunta na lang po sila doon sa one-stop shop para humingi po ng tulong, no? Oo naman, kaya tayong lahat pumirma doon sa batas na Salamat yan. po, including our good sponsor. Yun lang po ang pakiusap ko, Mr. President, to Secretary, I'm addressing it to Secretary Gatchalian. Baka pwede nyo munang, while waiting po, no? While waiting, nag-antay tayo ng 14 months. Malaking kawalan po yun sa mga mahirap nating pasyente na hindi nila ma-avail ang medical assistance ng AIX, ng DSWD, dahil hindi po mapirma-pirmahan pa yung JAW. Yun lang po ang pakiusap ko, Secretary Rex, baka pwede niyong matulungan, ma-expedite. Alam ko naman na gusto mo rin po tulungan yung mga kababayan nating mahirap. Dahil ito nga yung AIX, Assistance in Crisis Situation. Malaking tulong to. Ginawa ko na example kanina, 87,000, bawas ng PhilHealth, bawas ng DOH, at bawas po mula sa AIX, malaking kaginhawaan po yun na makalabas po yung pasyente na hindi na nila kailangan magmakaawa pa. Dahil pera naman po ng Pilipino yan. Ibalik po natin sa kanila sa mabilis na serbisyo. Kaya nga po tayo may mga malasakit centers, one-stop shop, para meron silang matakbuhan na hindi na nila kailangan bumiyahe pa ng mga regional offices at ng mga provincial offices para humingi ng tulong sa mga ahensya. Tulungan na lang po natin sila. Yun naman po ang aking pakiusap sa inyo, Secretary Rex. Full support naman po tayo sa inyong budget, basta ibalik po ang pera ng mga kababayan natin sa mga mahirap. Yun lang po hiningi kong assurance, baka pwede po mapabilis.